Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan! So mga ka-friendships, kamusta na kayong lahat? Maganda ba ang ating umaga, tanghali, hapon o kaya gabi? Mga ka-friendships, na-vlog tayo ngayon ay super duper aga pa. Ano ba? Wala pang 6 a.m. mga friendships, 5:40 tayo nag-vlog. Pero ang ingay na ng mga manok sa ating kapaligiran, char. Kung mayroon kayong mga naririnig diyang background na sound, mga friendships, nako, pagpasensyahan nyo na, mas bet kong mag-vlog ng ganitong oras para hindi pa maingay ang palibot. Tayo munang mag-ingay sa ating vlog. So mga friends, kaya tayo nag-vlog ngayon, kaya nagkita-kits tayo ulit sa oras na to dahil maghahatid ulit ako ng panibagong TRF and questions and answers pang-update sa inyo mga friendships, di ba? Kasi yan naman ang pangunahing goal sa ating channel, magbigay ng update sa inyo. Ma-TRF questions and answers reviewers man yan, ma-lesson plan, ma-DLL, ma-PowerPoint, summative test, periodical test, kahit anong files, di ba? Kompleto. Complete files tayo dito mga friendships at free files lang yan ha. Ang dami. Kaya mga friendships, nako. Gusto ko na talagang lumaki na yung bahay natin. Kasi mga friendships, deserve ko naman, di ba? So, mga friendships, please, i-share ninyo ang ating video sa ating mga friendships na alam mo nangangailangan ng TRF reviewers. Okay? Kasi, yan ang ating content for today's video. So, mayroon tayong 4 na situational questions. Hindi siya situation lahat. Mix siya. May 2 situational questions and yung isa, 2 ay hindi siya situation. Pero ano mga friends, related siya doon sa 4 na objectives ha, yung NCOY 6 to 9 objectives mga friendships, non-classroom observable indicators. Kaya mga friendships, panoorin niyo ang video hanggang dulo. Mamaya niyo na i-check ang ating comment section, hindi yan mawawala. Na nandyan always sa ating comment section, nakapin ang mga sagot natin. So, ako dito sa natin video, binabasa ko yung sagot. Tapos, mamaya nyo na screenshot, i-copy-paste, kopyahin ang mga sagot. So, nasa comment section, mamaya na, panoorin nyo hanggang dulo. At huwag kayo mag-skip ng ads ha. Alam nyo na yan. Para sa pangkabuhayan natin yan. Ako, nag-iipon ng lola nyo, kailangan natin pera, char. So, regalo niya sa akin. So, dito sa ating channel, araw-araw ay Pasko. So, mga friendships, baka naman meron kayong mga ka-friendship o kaya mga TRF questions, pwede nyo ipasagot sa akin yan, pasagutan. I-PM nyo lang ako sa aking FB page, June Gula-Gula TV. Sa mga hindi pa nakapag-follow, mag-follow na kayo. O kaya mag-comment kayo sa comment section. Mababasa ko din yan. Okay? So ngayon mga friendships, bago ko simulan ang ating content, basahin yung sagot, sabihin kung ano yung mga questions. Sagutin ko muna yung ang dami na kasi, nasagot ko na to pero sagutin ko ulit sa video na to. Marami nagtatanong, Sir John, paano nga ba mag-review sa TRF? Paano daw nila para makasagot sila? Ano daw ang way para mag-review? Alam niyo mga friends, natulala talaga ako. Paano nga ba? No? Kasi naipaisip ko, paano nga ba sagutin ko din ang question na yan? Paano mag-review ng TRF? Dalawa lang kasi yan mga friendships. Depende kasi yan sa inyo Pero paano ba kayo review sa let ninyo? Paano ba kayo nag-review kapag may mga exams kayo dati sa college, high school, elementary, nag-review? Nag-memorize ba kayo? Or kaya pina-familiarize nyo lang ang mga terminologies, mga terms, mga words? Ganun lang yung mga friendships. Kasi
Ako kasi kapag may exam ako, kapag may interview ako, kapag may let ako dati, ang ginagawa ko kasi memorize. Yes, memorize mga ka-friendship kasi kapag i-memorize ko, kapag sakaling kabahan ako at malimutan ko meron pa rin akong maliit na percentage matitira nun. Makakasagot pa rin ako kasi kapag mayroon tayong maliit na naalala, kapag nakabahan. Kasi ang kalaban naman natin dito ay kaba eh. Kasi lalo na pag mag-TRF exam mga friendships, naku, ang lalaki ng mga mata ng mga proctors nagbabantay doon. Kaya kabahan tayo. Kaya ako mga friendships pero bago kasi ako mag-take ng exam, kino-compose ko talaga ang sarili ko na huwag kabahan. Kaya kayo sabihan nyo rin yung sarili niyo na huwag kabahan. At maglagay ng madaming coins sa sapatos. Sabi daw nila, hindi daw yung kakabahan. Kaya damihan nyo na, gawin nyo ng 1,000. Kaya ganun lang. Paano mag-review ng TRF? Paano kayo nag-review dati sa LET? Sa mga exams ninyo sa college? Sa interview, paano kayo nag-prepare sarili nyo? Ganon din ang gagawin ninyo. Kung mas komportable kayo na i-familiarize ang mga terms, then nasa inyo yan. Kung pareho kayo sa akin na nag-memorize lahat, and then walang mawawala sa atin, mas okay yan. So ang dami ng mga questions, ang dami ng mga revise, umabot na almost 30 ang mga revised questions. Ngayon, i-memorize pa rin namin yun. Kapag ganun mga friendships, ang i-advise ko talagang i-memorize ay yung original na questions from objectives. Kasi mga friendships, super dami pa ding divisions hanggang ngayon na hindi nagre-revise, pinapalitan ang questions. Ganun pa din sa original questions. Kaya mas advisable at mas i-advise ko sa inyo ang i-memorize ay yung sagot ng original questions. Alin ba doon, Sir Jun, ang original? Ang dami-dami ng mga questions. Para malaman mo, nasa comment section ng ating video ngayon ka-friendship. Ops, mamaya mo na tingnan. Hindi yan mawawala. Nasa comment section ang video links ng mga original questions and answers. Ilan yan? 5 po yan mga friendships. 6 pala kasi meron akong bagong ginawa. Yung number 1, yan yung pinaka-latest kong ginawa ng original answer doon sa original question. Kaya yung 6 na yan, kumuha ka lang ng isa dyan na video at isa dyan, memorize mo ang buong sagot. Mas okay yung latest ata, yung pinakabago kasi hindi pa gamit. Kasi kung doon kayo sa number 2 ata yun, ang dami ng views yan. Kapag maraming views na super dami, marami nang gumamit. Yung makita nyo naman sa kung kailan ko pinost makita nyo yan. Kaya yung pinaka-latest ang panoorin nyo at kopyahin nyo yung sagot sa original. Ngayon, paano naman, Sir Jun, itong mga revise, itong mga situational? So, i-dead man namin to? Huwag na namin itong aralin? No! Ang gawin yung style dito ay i-familiarize ang mga situations kung anong action ginawa or gagawin ng isang teacher. Kasi ngayon lang man tong taon ngayong school year naman tong 24-25 mayroong situational. Kasi last year, nung first batch kami nag-take ng TRF, wala pang situations na questions. So, ngayon lang to kasi mas okay Alam niyo, mas bet ko ngayon situational kasi i-base mo din sa experience mo. Ang bilis makapag-isip tayo ng sagot kapag nangyari na sa atin. 'Di ba? Yung mga experience, mas relatable yon, mas makakasagot yon ng mabilis, makapag-isip kapag may experience na sa classroom, yung mga sa private school man o kaya nakapag-sub sa public school. Pero makakasagot pa din yung yung lahat naman makakasagot kasi lahat naman dumaan sa practice teaching, di ba?
practice teaching, nag-ano tayo, final demo, mayroon tayong mga bata doon, di ba, nakapaghawak tayo sa klase. Kasi ganoon naman madalas eh. Tulad ngayon sa ating content. Mayroon tayong content dito na paano mo i-handle yung ang baba ng ng literacy and numeracy ng bata. At saka yung mga pasaway ng mga bata, yung mga sakit sa ulo sa atin doon, mga ang iingay, di ba? Walang interes sa klase, ang ingay lang ang gagaling ng mag-ingay. Yun. Isa yun dito sa questions, babasahin natin, ang ganda. Kaya, pag mga situational questions, ang gawin ninyo ay tandaan ninyo kung ano bang action, anong gagawin ng isang teacher doon sa scenario or sa case issue na yan. Okay? So, mas okay ang gagawin. Dalawa. Either i-memorize mo yung original, yun talaga, at yung mga revise, nasa comment section din, mga revise TRF questions, mga situational din, updated yan, nasa comment section din, nakasiparet siya sa mga original, nakalagay dyan, revise TRF questions. So, kasama na dyan ang mga situational questions ng ating TRF bago, okay? So, mamaya nyo tingnan. So, tingnan nyo lahat yan mamaya after natin panoorin ito para marinig nyo din. Kasi meron akong mga idadagdag dito sa ating content. Kailangan panoorin nyo hanggang dulo at huwag mag-skip ng ads. Paawa kayo sa akin. Okay na. Buti na lang, wala nang masyadong ingay ng manok. Okay, so mga ka-friendships, yun ang tandaan natin. So, simulan natin. So, hindi ko na babasahin yung mga objectives. Objective 6, 7, 8, 9. Kasi napagod na ako sa kabasan yan. Pero kung gusto nyo malaman ng objectives, mga ka-fresh, nasa comment section ha. Ang basahin ko lang ay yung questions at saka yung answer. Okay? So, itong questions na to ay galing sa isang division. At gagamitin sa isang division. Kaya dalawa ang magkinabang dito. Mamaya ako sasabihin, ito yung maganda natin. Yung nanonood hanggang dito pa ngayon ng 12 minutes, yun ang maganda. Malaman ninyo kung saan to galing. Kasi i-reveal natin ang division sa dulo. Sa dulo na, wag dito. Galing ito sa isang division na P at gagamitin sa division na B. Okay? So, mamaya, panoorin niyo, abangan niyo sa dulo. So, ano pa bang natin? Sir Jun, para lang ba dyan yung division? No. Kailangan mo ding aralin. Lahat ng mga revised questions ay kailangan aralin. Posible kasing isa sa mga videos natin dyan ay tumpak ganun ang questions gagamitin sa division ninyo. Malay mo, ang TRF questions mo sa paparating mong exam ay nasa mga videos natin. O, diba? Ay, by the way, reflex ko muna ang flower ko. Ang ganda ng dahon, naka-friendships. O, bagong bili ko. O, magkano? Nako, ang mura. Pero ang ganda. 150 lang. 150 pesos. Diba? Ang nice. Ang ganda mga friendships. So, dyan ka lang. Iba ang plan natin. Kasi sa ibang videos natin, di ba, kasi yung mga, natin nilagay dito katabi. O, siya ang ating katabi ngayon. Alright, so, ang question number 1, mga friendship, ulit na, pwede ito sa lahat ng divisions sa buong Pinas. Okay? So, question number 1. One of the growing concerns in the present day teaching and learning situation is classroom management. Totoo naman. Talaga yan ang problem ngayon. Where learners are playful and hardly participate in classroom discussions or activities. Okay? If you, di ba, kung teacher tayo, kung ilagay daw tayo dyan sa classroom na yan, how would you as a new teacher handle the learners? O paano mo sila i-manage? Paano mo silang hawakan, paano mong resolbahin ang problema na yan, di ba? Cite 3, at least 3 examples, explain simply. O, ngayon, ikaw, paano mo nga ba? Ano muna yung tatlong strategies? Yun muna sabihin natin, ano muna yung tatlong strategies na i-apply mo for that classroom?
na merong ganong klaseng mga learners, sakit sa ulo, di ba? So, una dyan, first na strategy i-apply natin mga French, establish clear expectations. Number 2 na strategy ay engage learners actively. And number 3, last na example na strategy ay build relationships. Then, i-discuss mo yung bawat isa nun. Okay? So, balikan natin yung first strategy. I-discuss natin. So, establish clear expectations. Communicate and consistently reinforce expectations for behavior and participation in the classroom. Provide a set of rules and consequences that are easy to understand and follow. Okay? And then pangalawang strategy na gagamitin natin mga friendship, sabi ko kanina, engage learners activity. Create interactive and engaging lesson plans that cater to different learning styles. Pwede mong gamitan dito mga friendship yung mga interactive PowerPoint presentation, mga interactive games, ganon, mga PPT games. Ang dami nito mga friends, ang ganda. Kasi mga friends, yung mga bata kasi, maingay yan, pero mahilig yan sa mga games. Ngayon, yung lesson mo, gawin mo siyang parang gamified lesson. So, ngayon, may mga, game ka na ba? Tapos, ang mga questions nun, doon mo kunin sa lesson. Yung guess a box ba yon? Basta super dami. Marami talaga ako, super. Hanapin nyo sa baba ng ating mga videos. Ang dami ko siya ang mga gamified PowerPoint. Kayo na ang mag-edit ng kung ano mga gusto yung questions. At kung mga ready-made naman na mga games na pwede sa lahat ng classroom, meron din doon. Nasa comment section yung nung mga interactive PowerPoint presentation, yung mga gamified. Hanapin nyo, hindi sa video na to comment section, sa ibang videos. Hanapin nyo dyan sa mga videos natin, nasa title, makikita yon. So, download din nyo, super dami. Maganda yung gamitin sa demonstration, teaching. Okay, and then build relationships. Take time to get to know each student individually. Show empathy and build a positive rapport with them by forming connections and showing genuine interest in their well-being. Students are more likely to feel valued and motivated to participate in classroom discussions and activities. Yes, totoo to. Kapag talagang na-feel ng bata na importante siya, mahalaga siya, and then ano siya, parang maging active, magpa-participate. Kasi mahiya na siya sa teacher eh. Ano pala ako ng teacher, love, mahal pala niya ako, so magpakabait ako. Yes, tama talaga yan. Okay, number 2 question tayo mga friendship. Ito ay about article. Tapos, parang anong gagawin mo sa ganito? Okay, na article. Okay? Ito yung article. Article 4, Section 5 of the Code of Ethics for Professional Teachers state that every teacher shall use the teaching profession in a manner that makes it a dignified means for earning a decent living. As a would-be teacher of DepEd, how do you plan to uphold the dignity of the teaching professional despite the fact that it is the one of the lowest paid work in the country? Kaya ang daming umaalis ang daming nag-abroad, ang daming mga nagre-resign. Pero mga friendships, kapag nakapasok na kayo sa DepEd, never niyong gayahin sila. Alam nyo ba, ang saya-saya sa DepEd. Huwag niyong masyadong dibdibin ang mga kapitbahay niyong classroom, mga marites na teachers dyan. Normal talaga yan. May mga marites yan. Huwag niyo nang pansinin. Huwag na kayo makisali dyan. At lalo na ngayon, tinatanggal ang mga admin works, admin loads. O diba? Focus na talaga sa teaching ang mga teacher. Kaya lang, ang disadvantage, nako, kapag gusto mo magpa-promote, saan ka maghahanap ng papel? Wala na tayong papel. Panglab
laban kasi pag mag-promote ka ng Teacher 2, T3, Master Teacher 1, MT2, kailangan mo ng papel. Kailangan mo yung mga ancillaries mo. Paano mo ngayon? Tinatanggal na ngayong iba. Pero marami pa rin natitira. Alright, so ang sagot natin doon ay wait lang, nabasa ko na. Ang sagot natin dito, to uphold the dignity of the teaching profession despite the low pay, I would focus on passion. Second, continuous professional development. Yung iano mo yan, aral ka, ganon. Advocacy for change, maintain professionalism, seek opportunities for growth, and then collaboration, educate others, self-care. Marami tayong nilagay na mga pwedeng gawin. Kaya kayo nang bahala, pumili lang kayo ng 3-4 doon sa marami kong binanggit. And then, i-discuss nyo. Mayroon naman discussion. May mga discussion naman dito. Hindi ko nabasahin kasi naawa ko sa inyo. 20 minutes na tayo, baka abutin tayo ng 1 hour dito. So, kayo na pumili kasi tandaan ninyo, maximum of 10 sentences lang. Kayo na pumili, kayo na ang magdagdag kung gusto nyo dagdagan ang discussion natin doon or dyan. Okay? So, next time, number 3 question. Number 3. As a new teacher, how do you plan to engage the parents and the community as a whole in the successful implementation of your school's program on literacy and numeracy? Cite 3 ways para ma-address, para matulungan mo yung mga program sa school. Okay? Yung maging successful yung implementation ng mga programs. Ang dami mga programs sa school. Paano mo daw yun matulungan para maging successful ang pagpapatupad nun, ang pagtakbo ng program. Okay? So, meron akong 3 ditong suggestion. So, kung ayaw nyo sa 3 na to, kung meron kayo mas better idea, kayo na yung bahala. Okay? So, 1 is open communications channels. Second, parent and community workshops. Third, community partnerships. Balikan natin yung una. Okay? So, basahin natin since marami pang oras. Malayo pang 1 hour. Okay? So, i-move natin yung camera dito kasi ang layo pala ng Ayan. Okay? So, open communication channels. So, establish regular communication with parents through newsletters or diary, notebook, ganon, chat, ganon mga friendships. Diba? Huwag tayong maging emails, kung gusto nyo, sa natin. Basta, ang best ngayon eh. One chat away lang mga parents natin ngayon, pero hindi pala lahat. May iba palang wala pa rin mga cellphones. Yes, sa public school, mga friends, huwag kayong mag-expect. Huwag nyo ipareho ang private sa public. Super dami talaga pa ding nasa public na walang mga cellphones. Kasi mas inuuna nila yung pambili ng pagkain kaysa ibili ng cellphone. Kaya ang hirap kapag MDL kasi hindi mo sila masya. Kailangan mo talagang i-home visit. Ganun yun. Hindi mo ma-chat. Walang i-chat. Okay, parents and community. Saan na yun? Okay? Parent-teacher meetings to update them to the progress, share strategies for supporting learning at home, and seek their feedback and environment. Pwede mo sila i-home visit, tapos invite for a meeting, or pwede mo silang i-through diary and then invite them for a meeting, ganon. Parents and community workshops, organize workshops and seminars for parents and community members on literacy and numeracy strategies. Pwede kasi itong para ma-improve mo kasi yung literacy and numeracy. Pwede ka mayroon kasing project, tinatawag ang public school mga friendships. Pwede kang mag-outreach reading program, ganon, tutorial
free. Kasi mga friendships kapag nag-offer ka ng free tutorial reading sa barangay, sa daycare, meron kang project kasi yan. So, kailangan mo muna, gawin mo muna yung buong project proposal. Kasi pag mag-approve yun, saka ka conduct na. And then mga friendship, magagamit mo kasi yan, may papel yan, hindi ka na certification sa barangay. So, kailangan yan sa MT. Kaya, huwag maging tamad pag nasa public na. Kailangan mo mag-ipon ng madaming papel. Ay, by the way, kakatapos ko lang ng ngayon, ng thesis action research ko. So, magagamit ko ang papel ko, di ba? So, ngayon mga friendships, to engage parent, saan ba ako ito? Number 10 na ba ako? Naku, maka-first nagkakamali na ako. Basta kung nagkamali man ako, saan ako basta na-stop. Kayo nang bahala, basta nasa comment section mamaya. Samahan niyo muna ako, huwag na kayo pumunta dyan. Mamaya na. Malapit tayo matapos. Okay? Community partnerships collaborate with local businesses, libraries, and organizations to create opportunity for students to practice literacy and numeracy skills in real-world context. So, encourage community members to volunteer in reading programs, math clubs, or membership initiatives to support students' academic growth. Yun. Last na tayo. Last question, number 4. Have you joined extracurricular activity in the past? Itong question to mga friendship, no, napapansin nyo ba, nasa objective pa din. Hindi lumalayo. Kaya sabi ko nga, ang mga questions, kung i-revise man yan ng division, hindi pa rin lalayo yan doon sa objectives. Naka-align. Kaya lahat ng mga sagot nating mga TRF, pare-pareho lang ang thought. Magkaiba nga lang ang question, yung situational, pero yung thought doon, yung concept na yun, ay same pa din sa iba. Question sa number 1, ganon. Kasi, mga ka-friends, pwede yung magamit ang mga insights dyan, mga ideas dyan, isasagot mo. Kayo nang bahala, na-miscount. Okay. So, ano dito? Have you joined extracurricular activity in the past? If yes, can you give 3 ways on how these activities help you develop your personality and professionalism? If no, how will you convince you would be learners so they will take part in the activity like this? Kung nakasali na ka na ba ng mga co-curricular? If yes, magbigay ka ng 3 examples ng extracurricular. Kapag no naman, paano nga ba i-convince natin ang mga learners natin na hindi naman tayo mahilig sa sports, hindi tayo mahilig sa track and field, sa mga board games, sa lahat. Paano nga ba yun? Diba? Pero ako talaga, ang dami ko nang nasalihang mga sports when I was in elementary, high school, college. Nako, halos ang dami ko na siguro sinalihan ko. Nako. Talaga dati sa college, high school, college ako, doon talaga hindi talaga napapatalo. Yung isang program na yan, halos lahat activities joinan ko. Pero nako, hindi ako umuwing luwaan. Umuwi akong may medal. Palaban to mga friendships. Okay, ito yung sagot natin. Yes, kasi ako naman talaga nakasali Lahat naman talaga halos sinalihan ko. Nako, saan ako magsisimula? Sa track and field? Nako, runner ako dyan. Nag-join ako ng mga hurdles. Ganon. Sa javelin throw, tsako, lakas-lakas kong tumakbo din. Nako, kabayo kaya to siya. Soccer, futsal, sinalihan ko din yan dati. Nako, baseball. Basketball lang ata, hindi ko sanlihan. Volleyball, nako, sinalihan ko yan. Declamation, nako. Title holder. May crown to. O, diba? Ang dami, hindi ko na malala. Swimming, yes. Ang dami na talaga. Chess, of course. Love ko din yan. Ang dami ng sports. Saan? Sa cooking. Yes, nanala ko dyan. Sa salad making. And then, skirting. Huwag kayo. Table arrangement. Flower arrangement. Nako.
Fruit and vegetable curving. Nako, nag-champion din ito. Ang dami ko. Kaya yung mga medals ko at saka yung certificate, hindi ko pinagmamalaki talaga. Hindi ako nagmamayabang pala ha. Madami talaga. Dahil siguro yun sa kagustuhan ko makapagtapos sa pag-aaral, galingan ko, pagbutihan kasi from broken family po ako. Nag-iwala ang mga mama ko, ang papa ko, sa 3 years old pala ako. Nag-working student ako, elementary pa lang, working student. Marunong na ako mag-araro ng 6 years, 6, 7 years old ako. Oh, kaya marunong naman kayo mag-araro. Naku! Marunong ako mag-araro ng 6 or 7 years old ako. Kaya lang, malaki yung plow sa akin. Nahirapan ako maghabol, pero marunong ako na. Marunong ako magbasa. Laking bukid ito. Bisaya to sa Buanga dyan. Okay na. Firstly, participating in co-curricular activities can help in improving one's communication skills. Yan, sabihan ko yun sa mga estudyante ko. Kapag sasali kayo, may improve yung ano ninyo, yung skills ninyo. Communication man yan, kung writing, drawing skills, dancing, singing, kahit ano, basta co-curricular activities yun, extracurricular activities. So, lahat, ma-improve, okay? So, this is because these activities often require interaction with the people, which can help in developing one's ability to express themselves effectively. Yes, kung salita ka ng mga sports, nakipag-communicate ka sa coach, sa mga nanonood, di ba? Sa kalaban, sa kasama mo. Then, which can help in developing one's ability to express themselves effectively. Second, these activities can help in developing leadership skills. Kapag basketball, team kasi yan eh. Kapag volleyball, team. Baseball, futsal, soccer, softball. Kapag mga ganun, mga team games, ma-develop talaga ang leadership skills. Kasi ikaw, example, ikaw diskarte, marami kang alam, o ikaw magli-lead doon sa team. Di ba? So, this is because they often require individuals to take charge and make decisions, which can help in cultivating a sense of responsibility and confidence. Thirdly, co-curricular activities can help in building teamwork skills. This is because they often involve working with others towards a common goal. So which can help in developing a sense of collaboration and cooperation. So yun mga friendships. Tapos na natin nabasa. Huwag kayo mag-alala. Hindi taabutin ng 30 minutes. Oh my God, lumapas na pala tayo ng 32 minutes na pala. So, ano pa? Wala na akong sasabihin mga friendships. Thank you. Thank you dahil sinamahan niyo ako hanggang dito. By the way, bago ko i-end ang ating video, sabi ko kayo sa inyo kanina na saan to galing na division. Itong questions na to, kung taga Pangasinan ka, from Division of Pangasinan po ito. Kaya kung TRF takers or mag-exam pa lang kayo sa Pangasinan, ito lang questions daw. Kasi shoutout pala sa ating sender. Kinuha niya to sa Pangasinan kasi may friend siyang taga Pangasinan. Ngayon, sinabi ko rin kanina sa gitna nating video ba yung sa harapan konti. Sabihin ko rin kung saan to gagamitin na isang division. Gagamitin din ito sa Division of Bulacan. Kaya mga friendships, galing ito sa Pangasinan na division na questions and then gagamitin din ito sa Bulacan. Kaya mga friendships, aralin nyo na kung taga-dyan kayo na divisions. Pero kung sakali mang hindi ito, wag nyo ko sisihin. Sinend lang sa akin to ng senders. Malay ko ba kung totoo. Basta, kung hindi man totoo, magpasalamat pa rin tayo. Dagdag reviewers sa atin to. Nakakuha tayo ng magandang ideas, insights, thoughts, concepts kung paano natin atakihin kung ganun ang mga questions. Okay? So, thank you so much mga friends. Gusto ko na talaga mga friends lumaki ang ating channel. Please i-share niyo na! I-share niyo na to sa ating ibang ka-friendship na hindi pa nakapag-subscribe. And happy 34K subscribers! 34
na tayo, 34,000. So, sana aabutin tayo ng silver button, silver play button. Naku, malayo pa. 100,000 kailangan natin. Ano? Yes, para makompleto yon. Ang kulang lang natin is 65. Pero, nako, baka abutin tayo 65, 60, 66. O, diba? So, abutin tayo niya. Basta tiwala lang mga ka-friends. Tiwala, tiwala. Thank you and see you sa ating next video. Huwag kalimutan, gigugma ko kamutan. Nan. Love you. See you sa ating next video.